Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo. So alam naman po natin na marami po tayong napapanood na ating mga kaibigan na content creator na kung saan nagsosorbi po sila versus Duterte and Mr. President Bongbong Marcos, na kung saan tinatanong po nila kung sino ang mas magandang administrasyon, or ang nagdaang administrasyon ba or ang kasalukuyang administrasyon na si Mr. President Bongbong Marcos. Marami po tayong nakikita niyan sa YouTube or sa Facebook. Ito po mga ka-action, no, may isang post ako na nakita na isang survey ho mga ka-action, at ginawa po ito nung nakaraang taon po, December 2023 po mga ka-action, na kung saan may Bongbong Marcos versus Attorney Leni Robredo, na kung saan mas marami pa ang naniniwala sa kay Attorney Leni Robredo kaysa kasalukuyang administrasyon ho mga ka-action, na makagawa or mas mahusay na makagawa ng makasolve ng mga problema ng ating bansa ho mga ka-action. So ito po ay post po ito ng WR Numero Research ho mga ka-action. Okay, basahin na po natin para hindi ho tayo magtagal na. Our December 2023 survey showed that more than a quarter of Filipinos agree that former Vice President and 2022 presidential race runner-up Leni Robredo could have performed better in confronting the country's current problem compared to President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Our recently launched Philippine Public Opinion Monitor reveals that 36% of Filipinos either agree or strongly agree that an alternative Robredo administration could have done a better job in addressing the country's current problems compared to the current administration. However, 35% of Filipinos also express their disagreement or strong disagreement to this possibility, while the rest at 29% are unsure. Okay, 29% ang unsure. Yan ho mga ka-action, no? So sa ngayon ho mga ka-action, hindi po tayo magtataka kung bakit ganito na lang po ang mas marami pang naniniwala kay Attorney Leni Robredo, kasi nakikita naman po natin ang totoong senaryo, no? Excuse me po. Nakikita po natin yan kung ano ang mga ginagawa ni Attorney Leni Robredo sa ilalim ng kanyang Angat Buhay program, di ba? Kaya siguro ang ating mga kababayan mas may tiwala pa sila dito kay Attorney Leni Robredo na isang private sector na, dahil nga sa mas marami pa siyang nagawa ho, di ba? So hindi naman natin ito ipagyabang, pero kailangan ho natin sabihin nang sa ganun malaman naman ang ating iilan sa ating mga nagtutulog-tulugan na ating mga kababayan. Okay, ano bang ginagawa ngayon ni Attorney Leni Robredo? At ganito na lang po ang paghanga pa rin o pagtiwala ng ating mga kababayan, di ba mga ka-action? So andyan na po yung simula po ito nung wala na siya po sa sa bilang isang vice president. Simulan po natin. Nag-turnover po siya ng mga pabahay. Nag-turnover po siya ng mga dormitory. Nag-turnover po siya ng mga eskwelahan. Nag-launch po siya ng mga libreng tutorial sa iba't ibang panig ng bansa ho natin, di ba? Siya lang po ang nakapagbigay ng mga eskwelahan, dormitory, pabahay. Yan po ay wala na po siya wala na po siya bilang isang vice president. Yan po ang sinimulan niya. So totally itong programa niya ay dating vice president pa siya, ay doon po ito nagsimula, di ba? At pinagpatuloy niya lang ngayon dahil nga po sa mga donors na hanggang ngayon is wala pa rin kakupas-kupas, bagkus dumadami pa rin ang mga donors dito sa Angat Buhay program. Kaya nagagawa niya ang mga ganitong project, na mga malalaking project, di ba? Totoo po ito, mas nakakatuwang po ito sa gobyerno natin. Hindi po ito nakikipagpatintero gaya ng sabi ng mga iba, di ba? Bagkus ito ay nakakatulong na masolusyonan ang kakukulangan ng ating gobyerno ngayon.
Di ba? Tingnan naman natin ang DepEd Secretary natin na si Vice President Sara Duterte. Di ba? Oh, ano bang nagawa ngayon ni Vice President Sara Duterte? Di ba? Siya dapat ang pumukus ng mga ganito, ng mga sa mga particular sa mga kakulangan ng eskwelahan. Di ba? Oh, wala pa tayong nababalitaan na may naipatayo na ang DepEd Secretary natin. Di ba? Oh, hindi naman po ito si pagyayabang, pero kailangan po namin sabihin sa inyo nang sa ganun malaman nyo naman. Kasi alam naman po natin nang iilan sa ating mga kababayan ay nakapokus lang po sa kanilang iniidolo. Wala ho silang pakialam kung anong ginagawa ng ibang tao. Wala silang pakialam kung anong ginagawang nagdaang administrasyon na hanggang ngayon na kahit nasa private sector na, tulad kay Attorney Leni Robredo, ay maingay pa rin sa social media. Maingay dahil sa magaganda niyang advocacy na ipinagpatuloy niya na sinimulan niya noong siya ay Vice President ng Pilipinas. Saan pa ko kayong nakakita ng isang Leni Robredo ay ganito pa rin na handang tumulong sa ating mga kababayan? Pero hindi pa rin siya makakaligtas sa iilan sa ating mga kababayan na mga makikitid ang utak na siraan siya at sasabihin nakikipagpatintero sa administrasyong Marcos, no? Pero kung iisipin ho nating mabuti, wala pong pakialam si Attorney Leni Robredo anuman ang sabihin ng iilan sa ating mga kababayan, basta ang ginagawa niya ay mula sa kanyang puso na pagtulong. Yan po ay sinimulan niya lang nung siya ay Vice President, nung kahit pa nung Congress pa siya, mga ka-action, maganda din ang ginagawa niya nung siya ay bilang isang kongresista ng Bicol, di ba? Kaya ito po, hindi po ito nakakapagtataka na itong survey na ito, na mas marami pang naniniwala kay Attorney Leni Robredo kaysa kasalukuyang administrasyon. Ito lang naman ang hinihiling natin sa Marcos administration, na sana yung mga binitawan niya na salita nung rally, nung bagong Pilipinas rally, ay tuparin niya. Tulad ng bawal ang waldas, bawal ang mga-api, bawal ang tamad, at yung iba pa na sinabi niya, di ba? Yun lang po, di ba? Kasi wala na ho tayong magagawa. Tapos na po ang laban, no, mga ka-aksyon, at hahandaan natin ang susunod na laban. Oh, gaya ng sabi ko, tiisin ko na lang ito si Mr. President Bongbong Marcos sa loob ng 6 years kaysa mapalitan siya ng iba. Di ba? So, pero mas agree po talaga ako dito sa sinabi ng ating mga netizen na mas marami pang naniniwala kaysa kasalukuyang administrasyon. Pero alam ho natin, titingnan ho natin kung talagang may magagawa pa si Mr. President Bongbong Marcos na masusolusyonan niya ang mga pangunahing problema ng bansa natin. Yan lang naman ang hinihiling natin, mga ka-aksyon, no? So, sana ang mga kababayan natin sa susunod, marunong na po kayo mag-ano-ano ng kung sino ang iboto ng tama, di ba? Tama na, tayo na ay nagsakripisyo ngayon. Nagdurusa na po tayo ngayon. Naghihirap po tayo ngayon. Anuman ang kulay mo, pare-pareho tayo bumibili ng mga mamahaling, nagtaasang mga presyo ng mga produkto natin. Kaya tama na ho, mga ka-aksyon. Gumising na po kayo sa katotohanan. Iboto nyo na po kung sinong kanais-nais. Huwag nyo na po ibenta ang inyong boto. Huwag ho kayo mag-base dahil sila ay bilyonaryo, makakagawa ng na hindi na sila mag-corrupt. Hindi po yan totoo, mga ka-aksyon. Kapag ang isang politiko ay gumastos na gumastos during campaign, titiyakin ko po sa inyo, yan po ay babawiin at babawiin ang gastos. Di ba? Kaya, sige lang. Umaasa pa rin tayo na sana masolusyonan ni Mr. President Bongbong Marcos ang mga problema na kinakaharap ng bansa natin. So yun lang po, mga ka-aksyon, at congratulations kay Attorney Leni Robredo. So maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good morning, everyone.